lahat, mga kapatid. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon bago tayo magpasimula sa ating gawain. Pawitan natin siya sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan sa atin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Kaya tayo, sa umagang ito, sama-sama tayong sasamba at magpupuri sa Kanya. Tayo po ay manalangin at tayo tumulog sa ating Panginoon. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, sumasamba kami, at Ikaw ay aming niluluwalhati at tinadakila sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo pong mga biyaya
Salamat po sa inyo pong pagmamahal na amin pong naranasan sa mga nakalipas na panahon at araw. At salamat sa pagkakataong ito na kami po ay muli magkakasama-sama sa pamamagitan ng virtual Sunday service na ito. Salamat po sa mga provision. Salamat sa inyo pong patuloy na pagtulong sa amin kung paano po namin sasagawa ang patuluyang pagsasama-sama, pagsamba at pagluwalhati sa iyo. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang siyang kinikilala namin na makakatulong sa lahat ng bagay, lalo na po sa aming pong mga kakulangan, sa aming mga kahinaan. Ngayong umaga, isang pribilehiyo po sa amin ang muli ka naming masamba at kami ay mga tipon nga po sa iyong dakilang pangalan. Kalakip ang pag-ibig namin sa iyo at pagdakila namin sa iyo dahil sa mga kamangha-mangha ninyong paggawa sa aming mga buhay. Ngayon pong umaga ay magpapasimula kami sa isang gawain na kung saan ay mag-aaral kami ng inyong pong banal na salita at inaasahan po namin ang inyong pong pakikiisa sa amin, pagsama po sa amin, gaya ng iyong pangako na 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay kasama po namin. At sa aming pong panalanginan, kayo rin po ang tumulong sa amin at nawa sa aming pagsasalu-saluhang mensahe sa umagang ito ay magkaroon ng isang epekto, ng isang impact sa aming mga buhay upang makita po namin ang kalagayan ng bawat isa sa amin, kung ano po ang dapat pa namin gawin, at kami ay handang magpaturo sa inyo at kayo po ang magpakahayag sa amin. Bigyan niyo po kami ng malinaw na isip at bukas na puso sa aming pong munting pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang umaga po, mga kapatid. Una sa lahat ay bumabati ako sa ating mga kapatiran, lalo na po sa mga kalalakihan na ngayon po ay araw ng mga ama o Father's Day. Yan. Kayo pong mga misis, mga anak, nabati nyo na po ba ang inyong mga tatay, no? Ang inyong mga ama? At mapalad tayo dahil ang Diyos na siyang tunay na ama sa ating mga buhay ay nagpapahayag sa atin kung gaano kadakila ang isang ama. At ngayong umaga ay pag-aaralan natin at tutunghayan natin ang isang ama, no? Lalo na ang ating Diyos Amang nasa langit. At karamihan sa atin ay may kanya-kanyang pagtawag sa kanilang mga amain, no? Merong ang tawag ay Papa o Papang. Meron naman ay ang tawag ay Itay, Tatay o Tatang. Yan, Daddy. May kanya-kanya pong pagtawag yan ayon sa kanyang malambing na pagtawag sa kanyang ama. At ngayon pong umaga ay tutunghayan natin sa salita ng ating Panginoon sa kanyang santong sulat na makikita po natin sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 6, na ganito po ang sinasabi: "At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana." Yan, ang Diyos po ang magpala ng Kanyang banal na salita sa ating mga puso na ating pong pagbubulay-bulayan.
Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa amin pong pagbasa ng inyo pong banal na kasulatan, sangkapan niyo po ng kapangyarihan nito upang ang bawat sa amin ay mapahayagan ng inyo pong mensahe sa umagang ito. Lalo na po sa aming mga ama na siya pong kinikilala namin sa araw na ito bilang siyang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. At umaasa po kami na isang napakagandang kapahayagan ang ibibigay niyo po sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming patuloy na pagsamo at panalangin. Amen. Amen. Yan. So, ngayong umaga, ang pag-aaral na atin nga pong tutunghayan na hinango natin sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia, na kung saan ang iglesia ng Galacia ay nagkaroon ng isang matinding problema dahil sa mga aral na dumarating sa kanila at maraming mga nagsasabi na kailangan daw ay sumunod sa kautusan, no? At hindi raw makakamtan yung tunay na kaligtasan o kaugnayan sa Diyos. No? Pero doon sa talatang binasa natin, ipinahayag ni Apostol Pablo kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na siyang biyaya sa atin upang tayo ay malayang makatawag sa Kanya bilang ating Ama. No? Ito ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo nung siya ay nabayubay doon, namatay, para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. At mapalad ang mga tao na sa Kanya ay nagtiwala. No? Sabi nga sa sulat ni Apostol Juan, na ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. No, yung tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay meron pong karapatan na binigay ng ating Panginoon. At siya ay tatawaging anak ng Diyos. So, ang Ama ay mahalaga sa buhay ng isang tao. No? At sa isang asawa, napakahalaga ng kanyang parte bilang isang ama. At siya ang siyang nagtataguyod sa bawat pamilya. Nagbibigay ng provisyon at pinangangalagaan niya ito sa kanyang buong makakaya bilang isang ama. At sa ating pong pag-aaralan, ito po ay hinango po sa salitang Father. No? Sa English ng Ama ay Father. At binigyan ko po siya ng bawat kahulugan, ng bawat letra doon po sa Father. No? Ang kung babaybayin o i-spelling natin, siguro yung mga bata dyan ay may spell nila ang Father. No? F A T H E R. Father. Yan. So, titignan natin kung ano ba ang nagagawa ng Father o ng Ama. At ito'y titignan natin sa aspeto ng ating Amang nasa langit. At mamaya titignan natin kung ano ang kaugnayan nito sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga ama. F, ito po ay faithful. No, katapatan. Sa awit 36, no? Sa Psalms 36 verse 5, o awit kapitulo 36, versikulo 5, ito po ang sabi, ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay nasa mga langit. Ang iyong pagtatapat ay umaabot hanggang langit. So,
Kapag sinabing faithful, wala nang magiging faithful sa lahat kundi ang ating Diyos Ama. No? Sa talatang sinasabi ay ipinahayag ng Salmo kung gaano ang pagtatapat ng ating Panginoon at ito'y umaabot hanggang langit. At ito'y nararanasan natin sa bawat panahon ng ating buhay. Ang katapatan ng Diyos. At ako personally, naranasan ko ang katapatan ng Diyos. Ikaw, kapatid, di ba? Nararanasan mo rin ang katapatan ng Diyos na mula sa paggising mo sa umaga, sa paglakad mo, sa mga gawain, sa mga iba't ibang ginagawa o responsibilidad, ang katapatan ng Diyos ay nararanasan natin. At walang makakatulad sa katapatan ng Diyos. Kahit sino pa man. Iyan ang ating Ama nasa langit. Letter F, faithful. Sumunod, letter A, administer. Yan, namamahala. Ang ating Ama ay tunay na namamahala sa atin. Sabi nga doon sa 1:5-17, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. No? Ang Diyos, yun nung ginawa niya ang daigdig, ay hindi natigil doon ang kanyang paggawa. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na gumagawa. Siya ay patuloy na namamahala sa atin. Siya ang nagkokontrol ng buhay natin. Lalo na kapag isinuko natin ito sa Kanya at ipinamahala natin sa Kanya, tunay na magiging maganda ang takbo ng ating buhay, ng ating pamilya. Dumaranas man tayo ng pagsubok, dumadaan man tayo sa isang matinding kahirapan, pero ang pamamahala ng Diyos ay ginagawa niya sa atin. Minsan, nag-iisip tayo, paano ba yun? Nangyayari sa akin ang mga bagay nito. Ipamahala lang natin sa Diyos. Dahil siya ang gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Administer. Una, letter F, faithful. Letter A, administer. Pangatlo, teacher. Yan. Sa awit 71, versikulo 17, ang sabi, O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking kabataan. At hanggang ngayon ay aking inihahayag ang iyong kagila-gilalas na mga gawa. Ang Diyos ang nagtuturo sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. Kapag mga bagay o responsibilidad na hindi natin kayang gawin, humingi tayo ng tulong sa Diyos dahil siya ang ating tagapagturo. Ganyan ang ating Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan na mapahiya o hindi matapos yung kanyang pinagagawa dahil siya ang magtuturo sa atin. Tulad ng isang guro, yung kanyang debosyon sa pagtuturo sa mga bata ay talagang pinagpupuyatan niya yung paggawa ng lesson plan. No? At gaya ngayon, ibang sistema ng pag-aaral, talagang nakikita ko sa kanila, kasi po ang akin pong may bahay ay isa rin pong punong guro, at nakikita ko sa mga teachers na kanyang pinamumunuan kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan ngayon. At ang kanilang debosyon ay makikita mo, maturuan lang ang mga bata. Lalo tigit ang ating Ama.
ang kanyang pagtuturo sa atin ay sagad-sagad. Ipagkatiwala lang natin. Huwag tayo magmarunong. Huwag tayo magmagaling. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sabi nga niya sa Isaiah 55, ang kaisipan ko ay hindi mo kaisipan. Ang kaparaanan mo ay hindi ko kaparaanan. Ibig sabihin, sino ang makapagtuturo sa atin? Kung di yung may alam. No? Meron niyang kasabihan, what can you teach if you do not have? Paano ka makapagtuturo kung wala ka namang alam? So, sa ating Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Siya ang makapagtuturo sa atin. Kaya, letter T, our Father is a teacher. Una, faithful, administer, and He is a teacher. H, hope. No? Psalms 39 verse 7 o Awit 39 versikulo 7. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aking hinihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Alam niyo mga kapatid, minsan dumarating sa atin na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Lalo na nung dumating sa ating pandemic na ito, na nagulat tayo dahil marami ang namamatay. Hindi lang sa atin, maging sa buong daigdig. Marami ang namatay. At dumarating sa punto na para bang tayo ay nawawalan na ng pag-asa. Pero ang sabi nga, ano pa ang aking hihintahin? Ang pag-asa ko'y nasa iyo, Panginoon. Ang ating amang nasa langit, tanging pag-asa natin. Kung nakakaranas ka man ngayon ng sobrang kapigatian, nawalan ka ng hanap buhay, nawalan ka ng kabuhayan, may pag-asa ka pa, kapatid, ang ating Panginoon. Maraming tao ang nawalan. Maraming tao ang namatayan. Pero ang Diyos nariyan, tumutulong at nagbibigay ng kanyang gabay at patnubay sa atin upang akayin tayo sa isang malawak at malaking pag-asa sa ating buhay. Our Father is our hope. No, hindi lang siya faithful, hindi lang siya administer, hindi lang siya teacher, at hindi lamang siya hope. Siya rin ay isang example. No? Ang ating amang nasa langit ay isang ehemplo. No? Sabi nga sa John chapter 13 verse 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. At sa Lucas 6:36, maging maawain kayo gaya ng iyong ama na maawain. So ito ang halimbawa. Ito'y mga ilan lamang sa halimbawa na pinapakita ng ating Panginoon. Yung kanyang pagiging mahabagin. At sa maraming aspeto, ipinakita ng ating Diyos ang kanyang pagiging ehemplo. At wala na tayong magiging ibang tutularan sa ating buhay, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, na kung saan siya ay namuhay ng isang maayos at mabuting tao nung siya ay nandito sa lupa. At siya ay napakagandang halimbawa sa larangan ng pagpapakumbaba, sa larangan ng pakikipagkapwa-tao, sa larangan ng pagmamahal sa Diyos, at sa larangan ng pagiging maawain sa mga tao. Ito ang halimbawang iniiwan ng ating Diyos.
Nawa, maging ehemplo din po tayo sa ating pamumuhay. Huwag tayo maging katitisoran. Ang sabi, lagi ko nga pong sinasabi, at ito'y gustong-gusto kong kasabihan o quote, na hindi baling mapahiya ako sa tama kong ginagawa. Huwag lang si Kristo ang mapahiya sa mali kong ginagawa. Tama po yun, mga kapatid, na kumilos tayo bilang anak ng Diyos. Dahil ang ating Ama ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, at walang makakatulad sa Kanya. At hindi lamang siya faithful, administrator, teacher, hope, example, at siya po ay respectable. Siya po ay kagalang-galang. Sa awit 21, no? Psalms 21 verse 5 o awit kapitulo 21 versikulo 5, ang kanyang kalwalatian ay dakila sa iyong pagliligtas. Karangalan at kamahalan ay nilalagay mo sa kanya. Ito po ang sinasabi ng mga talata tungkol sa ating Panginoon. Na ang karangalan at kamahalan ay inilalagay sa Kanya. Tunay na kagalang-galang ang ating Panginoon, ang ating Amang nasa langit. Respectable. Lagi nating igalang ang Kanyang dakilang pangalan sa ating buhay. Kaya nga nang nasabi ko kanina, na sa ating pamumuhay ay bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Huwag nating hayaan na sa ating pamumuhay ay mapulaan ang ating Diyos. Diba, sabi nga, pag mayroong isang bata na matigas ang ulo, ano ba yung batang yan? Ang tigas-tigas naman ng ulo. Kanino ba nagmana yan? Diba? Eh pag sinabi naman, aba, ang pogi naman yung batang yan, ang bait-bait. Sino ba ang tatay niyan? Kapag maganda ang nakikita sa atin, mabibigyan ng kapurihan ng Panginoon. Huwag sanang makita yung kapulaan sa atin at mapupulaan din ang ating Amang nasa langit. Dahil siya bilang ating Diyos, bigyan natin siya ng karangalan. Bigyan natin siya ng kalwalhatian. At sa lahat ng ito na ating pong pinag-aralan, tinunghayan mula sa salita ng ating Panginoon. At siya bilang Abba Father, mapaalad tayo dahil binigyan tayo ng karapatan na tumawag sa Kanya ng ganung pangalan. Abba Father. Ibig sabihin, meron kang isang malapit at malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Hindi pinag-uusapan kung ano ang relihiyon. Hindi pinag-uusapan kung ano yung klase ng buhay mo ngayon. Pinag-uusapan dito, ano ang iyong relasyon sa Diyos. Kinikilala mo ba siya bilang Ama at pinaparangalan mo ba siya bilang Ama? At sa mga ama ng tahanan, ang mga katangiang ito ng ating Panginoon, nawa ay makita sa atin na tayo ay maging faithful, no? Sa ating asawa, sa ating mga anak. Tayo'y administrator o administer
na namamahala ng maayos sa ating pamilya. Teacher, tinuturuan natin sila kung paano lumakad sa panuntunan ng ating Diyos, gaya ng sinasabi sa mga kawikaan, naturuan sila sa lakad ng Panginoon. Example o hope, no? Pag-asa, tayo tinitignan ng ating pamilya bilang pag-asa. Dahil kung minsan bilang ama, hindi naman maiaalis na tayo manghina. Pero wag nating dalhin ang ating pamilya doon sa kahinaan na yun. Bagkus, maging daan tayo para magkaroon sila ng pag-asa, lalo sa ating Panginoon. Example, maging halimbawa tayo. Sana yung pagiging halimbawa natin, hindi halimbawa ng pagiging lasinggero, papaero, sugarol, botangero o basagulero, o kung ano man yung masamang ehemplo, na wag sana yon ang maging makita sa atin ng ating pamilya. Kundi ang pagiging ehemplo ng isang anak ng Diyos. Respectable, maging kagalang-galang. Sikapin natin na sa ating pamilya ay maging respectable tayo sa kanila. Kasi minsan, nawawala ang paggalang sa atin dahil din sa ating mga ginagawa. Sa ating pakikitungo sa ating asawa, sa pakikitungo natin sa ating mga anak, nawawala ang respeto sa atin ng ating pamilya. Kaya, ang ating pinag-aralang ito, ang faithful, administer, teacher, hope, example, and respectable, ay isang napakagandang aral sa bawat isa sa atin. At nawa, sa araw na ito, sa araw ng mga ama, ang mga asawa ay patuloy na susuporta at tutulungan ang kanilang mga asawa, lalo na po doon sa panahon na sila ay nanghihina, di naman sa lahat ng panahon ay malakas. No? Ang lalaki ay sinabi lang na malakas. Pero ang totoo, kami po ay may kahinaan. At hindi lang kami mahilig maglabas ng aming damdamin. Kaya nga maraming mga lalaki ang namamatay sa sakit sa puso dahil kinikintim namin ang lahat. Kaya sa mga asawa, nawa, suportahan natin ang ating mga asawang lalaki upang maging maayos ang pagsasama ng mga mag-asawa. At sa mga anak naman, nawa, makita sa atin yung respeto sa ating mga tatay dahil sa kanilang mga ginagawa, yung pagiging provider, na minsan hindi kumakain yan sa pagtatrabaho, nagpupuyat, talagang nagpapagod. Mahirap din ang kalagayan ng isang ama. At sa araw na ito, bilang asawa, bilang anak, batiin natin ang mga ama na may pagmamahal, ng may respeto. Yakapin natin siya. At malaking bagay ito sa kanila. At sa pagyakap ninyo, mararamdaman naming mga ama ang pagmamahal ninyo. Hindi man kami makahagulgul, no? Makaiyak na malakas. Pero dama namin, mararamdaman namin ang pagmamahal ninyo. At higit sa lahat,
Sa lahat ng ito, ang respeto at pagmamahal ay iukol natin sa ating dakilang Ama na nasa langit, nakatunghay sa atin, namamahala sa atin, napakabuti sa atin, ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa isang mensaheng ito, aming Diyos. At bilang Ama, ginawa niyo lahat ang mga bagay na ito, ang inyong pagiging matapat sa amin, pagiging pamamahala sa amin, pagtuturo, pagbibigay ng pag-asa, at pagiging halimbawa at kagalang-galang. Nawa po aming Diyos, masumpungan niyo po kami na kami bilang mga ama ng tahanan ay magampanan din po namin ang aming mga tungkulin sa aming mga pamilya. At patuloy niyo pong bukturin ang mga pamilyang ito na kuminsan dumadaan sa hindi pagkakaunawaan. Kung meron mang hindi nagkakasundo, pagkasunduin niyo po, Panginoon. Kayo po ang maglagay ng kapayapaan sa kanila. Kayo po ang mamahala sa kanila. At naniniwala po kami na sa iyo, bilang aming Amang nasa langit, ay hindi niyo po kami pababayaan lalo na masira ang aming pamilya. Dahil ito ang unang institusyon na yung tinatag dito sa lupa, ang pamilya. At ang aming kaaway ay patuloy na kumikilos upang sirain ito. Aming Diyos, humihingi kami ng tulong sa inyo. Patatagin niyo po ang pamilya mula sa ama, sa ina, hanggang sa mga anak at sa mga apo. Kayo po ang magpatatag ng pundasyon ng pamilya na walang iba kundi ang pagtitiwala namin sa iyo. Kaya aming Diyos, maraming salamat po at sa inyo ang kapurihan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At nagpupuri tayo sa Panginoon dahil sa mga sandaling ito ay nakatanggap tayo ng isang mensahe na tunay na nakapagpapatibay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon at natuturuan tayo sa ating mga gawain bilang mga anak ng Diyos. At ako po ay bumabati sa inyo, mga kapatid. Nakalimutan ko po ang may kaarawan, no? Nung isang araw, si Ate Leonil ba yun? Sorry po. Hindi ko po masyadong matandaan kasi may memory gap. Anyways, nawa sa ating kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan, sumainyo ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Maranasan ninyo yung kanyang pagkalinga sa lahat ng panahon at biyayaan pa kayo ng mahabang buhay, lalo na po sa inyong pagmiministeryo sa inyong pamilya at sa paglilingkod sa ating Diyos. At sa kalooban ng Panginoon, maaaring sa mga susunod na linggo ay magkita-kita na po tayo. Ipanalangin po natin ito. At kay Nanay Conching at sa Buena Obra family, sa Garcia family, sa Matileas family, at sa iba pang pamilya na hindi ko pa po nakikilala. Hindi ko man kayo mabanggit ay nakalagay na po kayo sa aking puso bilang inyong pastor na
dalangin ko na dumating ang panahon na tayo ay magkasama-sama at magkita ng mukhaan diyan sa Teresa. At naniniwala po tayo na matatapos na rin itong ating pinagdadaanan na quarantine. At sa tulong ng ating Diyos ay magiging matagumpay ang lahat dahil una, tayo bilang anak ng Diyos ay tiyak na magtatagumpay tayo sa layunin na ang Diyos ang ating papupurihan at paglilingkuran. At ngayon po ay hayaan niyo po na sa ating panalangin pastoral ay maipaabot ko po ang aming pong panalangin para po sa lahat ng bahagi ng ating iglesia diyan sa Teresa Yemilip Mission po. Kaya sa mga sandaling ito, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, tunay na ang inyo pong napakasaganang biyaya sa amin ay ipinagkakaloob ninyo mula sa pisikal na pangangailangan at maging sa espiritual. Sapat ang iyo pong biyaya. At ngayon pong umaga ay ipinaparanas niyo po sa bawat sa amin ang inyo pong kabutihan at mula sa amin pong pagbangon sa higaan hanggang sa mga sandaling ito ay dama namin ang inyo pong pag-akay, lalo na po sa amin pong pag-aaral ng iyong salita kanina. At ngayon po ay ininadalangin ko po ang aking pong mga kapatid dyan sa Teresa Yemilip Mission mula po doon sa mga tagapanguna kay Nanay Conching at sa iba pa pong mga kapatiran na nagkakaisa sa pagtataguyod ng iglesyang ito. At sa tulong ninyo at sa biyaya ninyo ay inyo pong patatatagin, lalo na po ang pananampalataya, ang samahan ng iglesyang ito. Nawa ay pagkalooban niyo po ang aking mga kapatid na ito ng biyaya na ikaw lang ang siya pong pagmumulan. At bigyan niyo po ang bawat isa ng kalusugan at tibay ng kanilang pangangatawan, lalo na po sa panahong ito na ang virus ay nakakalat pa sa aming paligid. Proteksyonan niyo po ang bawat isa. Ang bawat pamilya ay bigyan niyo po ng sapat na kabuhayan at ang inyong nga pong pangangalaga sa kanila at proteksyon upang hindi sila mahawahan ng COVID-19 na ito ay sa inyo namin inilalapit ang mga kapatirang ito. At ilayo niyo po sila sa mga taong may taglay na virus at ilayo niyo rin po sila sa mga taong maaring gumawa sa kanila ng masama. At biyayaan niyo nga po at pagpalain ang bawat tahanan at sambahayan mula sa ama ng tahanan na naghahanap buhay. Bigyan niyo po sila ng kasapatan sa kanilang pangangailangan at maitaguyod ang kanilang pamilya. At sa bawat ina ng tahanan ay mapangalagaan nila ang kanilang mga anak at maitaguyod dito at maakay sa ang kanilang layunin na una ay mapalaki ito na may takot at pagkakilala sa inyo at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Magkalapit ang tulong ng mag-asawa. At sa mga bata na sa kanilang paglaki, nawa ay lumaki sila at maranasan nila lagi ang inyong tulong at sila ay magkaroon lagi ng takot at pananampalataya sa inyo. Nawa ilayo niyo rin po sila sa mga masasamang gawain ng mga kabataan na hindi makakabuti sa kanila, pagkos ay pangalagaan nila ang kanilang mga buhay at malayo sa mga masasamang epekto ng mga gawain na hindi nakakabuti sa kanila. At dalangin ko rin po sa aking mga kapatirang ito
na sa mga darating na panahon na sa aming pagkikita ay mapagtibay kami at maitaguyod ang iglesyang inyong ipinagkatiwala ang Teresa Yemilik Mission na sa layunin na maabot pa ang inyong pong mga ililigtas sa dakong yon. At maranasan nga din po namin ang inyong pong patnubay, lalo na po sa mga miyembro at kabahagi ng iglesyang ito. Kaya aming Diyos, sa inyo namin pinagkakatiwala ang kalagayan ng lahat ng kaani ng Teresa Yemilik Mission. At dalangin din po namin ang aming pong mga leaders sa national. Mula po sa aming pong Obispo Noel Abiog, ang mga generales ay inyong patuloy na bigyan ng karunungan at kasapatan sa kanilang mga pangangailangan, maging ang mga bumubuo ng konsistoryo, ang mga nangungunang ministro sa aming iglesia at maging ang mga pangulo ng bawat kagawaran, ang mga DSS na nangunguna sa bawat distrito at ang mga manggagawang pastor, diakonesa na nasa bawat lokal na iglesia, maging ang mga PPP, GNMB at mga misyonero. Nawa aming Diyos ay tutulungan niyo po ang bawat mga lingkod ninyo na maitaguyod ang iyong kaharian dito po sa amin pong bansang Pilipinas at maging sa dako ng ibang bansa. At umaasa kami na mula sa inyong biyaya ay maisasakatuparan ang layunin ng inyong misyon dito po sa amin pong bayan at sa ibang dako nga po. At patuloy niyo pong ilagay sa aming mga puso ang misyon namin ito upang kami ay magkaroon ng kasipagan at tanawin namin ang isang napakagandang pagtatayo ninyo ng malaking kaharian dito po sa aming daigdig. At sa panahon na sa inyong pagbabalik ay tunay na maging handa po kami bilang iyong mga anak na nag-aantay sa inyo at umaasa kami na anuman po ang pagdadaanan namin, kayo rin ang magbibigay ng katatagan sa bawat isa sa amin. Kaya aming Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buong buhay mula po sa inyo pong mga leaders, sa inyo pong mga tinatayong mga tagapanguna sa amin at hanggang sa mga kaliitang bahagi ng inyo pong iglesia ay maranasan namin ang inyong gabay at tulong. Kaya aming Diyos, sa mga sandaling ito, marapatin niyo po na patuloy na maibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at parangal, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mula sa hindi nagmamaliw sa pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ang patuloy na pagliligtas at patnubay ng bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo, ang gabay at tulong ng banal na Espiritu. Sumainyo nawa ang biyaya ng Diyos mula ngayon at magpakailanman. Amen.